Hi guys! Today is July 28, 2025. Last Monday ng unang pen na ginamit natin. Nag-start tayo with Ozempic, yung unang dose natin, unang pen, which is it consists of 4 doses, 4 na turok, 4 weeks po yung equivalent niya ng isang pen. Kasi kada isang linggo, isang turok lang po. Ayan, nag-start tayo nung July 7, first dose. Yung second dose natin is July 14. Yung third dose natin is July 21, last Monday. And yung pang-apat na turok natin is ngayong araw, which is July 28, 2025. Okay? This is the Ozempic, 0.25 milligrams. Okay? Meron pa tayong natitirang isang needle. Ito yung nag-iisa nating needle. Ito yung pen. Again, i-remove muna natin tong takip. Then, i-clean natin ng alcohol swab. Palitan natin. No, lagyan pala natin ng needle. Tanggalin natin yung unang takip. Remove din natin yung pangalawang takip. Ayan siya. Okay. Ayan. Akala ko walang lalabas na liquid. Ayun, meron na. Kung mapapansin nyo, yun, parang water. Tapos, set up natin siya ng 0.25. Again, hindi na natin siya ilalagay sa isa-set ng prime. Kasi ganito yung ginawa ko nung unang dose. Hanapin yung yung prime. Yan yon. Yung guhit na yan. Yan yung prime. Tapos pipindutin mo to. Pero ngayon, kasi pang 4 weeks na natin. So, hindi na siya isiset. Diretso na siya sa hanapin mo yung 0.25. Ayan. Yan yung dose niya. 0.25 milligrams. Okay? Mag-i-inject na tayo. I-clean natin ulit yung area ng pag-i-injectan. So, dito naman. Hindi ko alam saan ako magpipinch kasi medyo, na siya, maliit na. Kasi sabi, wag dun sa mga, eto kasi yung opera ko ng pag-remove ng gallbladders ng year 2015. So, wala na tayong gallbladder kasi maraming bato. So,
Bawal din dito sa may mga stretch marks. Hanap tayo ng medyo mataba na area. Ito. Hirap na maghanap. Okay. Count tayo ulit ng pagturok. Count tayo ulit ng 6 to 10 seconds bago natin tanggalin. Okay. Naka 0.25 na siya. Yan. Ready na. Ako na lang hindi. Charot. Inhale. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Okay. Naka-zero na ulit siya. Ayan. So, ito, ibabalik na natin ulit yung takip niya. Ayan. Then, tatapon na natin itong last needle. Babalik natin yung takip. Then, itatapon na to. Yan. Nakalagay nga dito, once weekly. Yan. Kailangan check natin kung yan, medyo may blood. Medyo ramdam ko na yung karayom ngayon. Kasi, siguro, medyo bawas na yung taba natin sa tummy. Kaya, mas ramdam na natin yung pasok ng needle. Ayun. Eto nga yun, guys. Bakit ba tayo gumagamit ng Ozempic? Gumamit tayo ng Ozempic 0.25 milligrams dahil pinrescribe ni doc ng aking cardiologist yung paggamit nito dahil na test tayo na may fatty liver, moderate to high risk yung status ng ating fatty liver. So, pagka hindi kasi siya naagapan, pwede po tayo magkaroon ng tubig sa tiyan. Yun, which is ayaw natin nun kasi, alam mo na, ang pangit, diba? Tsaka, pag gusto mong ma-prolong yung life mo, eat healthy. Iwasan yung mga, pwede naman kumain nung, syempre minsan nagkikrave tayo, pero yung sobra, talagang masama. And guys, may nagtatanong nga sa previous natin video kung pwede daw ba silang gumamit nito. I suggest po magpa-consult muna sa doktor nyo para ma-check yung health concern. Tapos i-consult nyo po kung, dahil nga syempre tayo, pag alam natin pang weight loss, syempre ang hirap magpapayat, di ba? So, ay yun, maganda yun, gamit ni ganun. Baka, tapos medyo lumiit siya. Medyo naiinganyo tayo. So, suggestion, consult your doctor first. Ayun. Then, may nagsasabi din na, naku, pag gumamit ka niyan, tapos nag-stop ka, magdo-double yung size mo. May mga nakikita ako sa social media na gano'n, ng mga vlogger and the other, sa mga other, like the YouTube. Kasi nag-check din ako doon bago ako magturok. Nanonood din naman ako. Based doon, ang sabi, yes, pag gumamit ka nito, kailangan, syempre, discipline ka sa food na ini-intake mo.
syempre hindi ka naman lifetime nagagamit nito. Like ako, 4 pence lang yung inano sa akin ng doktor ko. Or, pagka na-achieve ko na yung gusto kong timbang at okay na yung laboratory test nung liver ko na nag-normal na siya, i-stop na po. Kasi, number 1, pag planning for baby ka, hindi siya pwede. Kaya, like ako, one pa namin magkaroon ng isa pang baby. So, nagmo-monitor ako kung made-delay or ano. Pag na-delay, i-stop po natin. Ibig sabihin, there is a possibility na pregnant ka. Ganon. Basta, kahit saan naman pag sobra yung ini-intake mo sa katawan mo na food, yung calories, ganyan, talagang hindi din naman tama. So, pwede tayong kumain gradually. Ganun lang. Then, eat healthy. Yung balanced diet. May fruits, may gulay, may fish, pwedeng mag-meat pero hindi ganun kadami kasi malakas siya yung cholesterol. Ganon guys. Then, doon naman tayo sa reviews, yung progress, yung results sa katawan natin. Yung last video ko, ano na siya, lumuwag na. So, hindi kasi ako totally yung nagtitimbang. Kasi minsan, meron kasing katawan ng tao na yung timbang mo, kumbaga siksik ka. Like, 75 kilos ako bago ako gumamit ng Ozempic. Then, ngayon, 71.9 na ako. Basta sa akin kasi, pag nakita ko na may progress sa katawan ko, like katulad nito, etong short ko na to, masikip to sa akin dati or sakto lang. Ayan na siya ngayon. Maluwag na siya. Maluwag na. Ayan o. Nagkakaroon na siya ng bukol dito. Yan. Tapos, malaki na yung dito niya. Ang laki ng awang. Yan siya. Ito yung favorite kong maong na short. Ayan na siya. Ayan. Diba? So, dun pa lang, happy na ako kasi hindi na ako ganun ka-bloated. So, ngayon, ang kailangan nating gawin, since medyo naglulus na tayo, kailangan naman nating i-firm yung body natin. Kailangan ng exercise. It helps din naman kasi sa pagbawas ng timbang. Kasi, yung mga cellulites natin dito, katulad yan, medyo may lumalabas. Kasi nga, tayo. Nabawasan yung taba-taba sa katawan natin. Saka ito, ayan o. Yan. Nagkakaroon siya ng cellulites. Kasi malaman siya before. So, magsag na siya. Kasi, nabawasan na. Medyo pumayat na. Yan. Ayan na siya. Humihinga ako. Pero ayan na siya. Yan. Malaki lang talaga yung balakang natin. Yung tiyan natin yung ayan na siya. Yun. Kaya sa akin, effective siya guys. Kaso, bawal i-abuse. Kasi yung sobrang payat, pangit din naman kasi, nakakatanda na itsura. Kaya yun, advice lang, eat healthy foods. Balanced diet, regular exercise. Bawal yung prito, bawal yung matatabang pagkain, bawal yung
mga pastries, pastas, yung mga carbo. Pag hindi kayang, wag naman biglain. Kumbaga, dahan-dahan lang. Kasi masama din yung binibigla na tinatanggal. Pag dahan-dahan mo siya natanggal, masasanay ka na. Parang katulad ako sa bahay, hindi ako ganong nag-i-intake ng rice. As in, wala ng rice. Kahit yung shirataki rice ko, wala na. Siguro nagbabanana, nilagang banana, tapos okra, steam okra. Yung mga steam na gulay, yun ako. Pag medyo nagugutom, tapos 2 itlog na nilaga sa isang araw. Depende pa, pag bet ko. Ganun, basta more on water. Kasi, syempre pag ganito nagpapapaya, yung dehydration, iniiwasan natin yun. Yun, para yung pagpayat natin, hindi siya tuyot. Hindi pangit tingnan. Tsaka, wag i-pressure yung sarili. Kailangan habang nagpapapayat, happy. Kasi may ina-achieve tayong goal. Yun lang guys. Ito yung last na dose natin dito sa unang pen. So, meron tayong next Monday, other second pen na yon. Yun lang guys. Thank you so much.